Hi guys! Magtatanim ng luya part 2. So eto na nga. Finally ay narito na tayo sa mismong bukid kung saan dito tayo magtatanim. Pagkarating nga namin rito ay ready to tanim na pala ang luya. Ang tawag nila sa Ilocano na pingpinganin. Kaya naman, agipisok na lang ang gagawin namin. Pasensya na po, di ko alam Tagalog nun. Bago tayo lalarga ay syempre pahinga muna tayo ng saglit dahil literal na nakakapagod ang umakyat papunta rito sa bukid. Magpatuyo muna tayo ng pawis kasi naman sobrang lagkit pag gumalaw. Dahil pagkatapos naming magpahinga dito ay maglalagay na kami ng luya sa mga sarili naming basket. Tapos aakyat na naman kami sa taas dahil doon kami maglalagay ng luya sa mga nabungkal ng lupa. At dahil bumisita lang ulit tayo dito kina Papa ay wala talaga akong dalang gamit pang bukid. Kaya naman, tong pangdagat yung gamit ko. At dahil halata dito ang dumi ay suotan natin to ng damit para hindi masyadong kita yung dumi pag lumarga na tayo sa taniman ng luya. Damit pa nga ito ni Mama eh. At eto na, maglalagay na tayo ng luya sa ating basket at iaakyat natin to sa taas. Dahil hindi ko magamin. Nalog. Anong 15 kilos na? Dan? Hindi may dito, aglablog. Marami mo dito na. Manginginig na naman ang tuhod neto panigurado dahil hindi lang sobrang matarik ang aakyatin. May daladala pa kaming luya paakyat dahil syempre, yun yung ating itatanim. Kapagod naman talaga sa simula pero madali na lang yan pag ando na sa taas dahil magpipisok na lang ang gagawin. Meron naman nakita yung mga lalaking magbubuhat. Sila na yung pabalik-balik sa baba para kumuha ng luya na itatanim namin. Kita nyo ba yan? Kung gaano katarik yung dinadaanan namin. Mas matarik pa yan kapag sa personal mo yan makikita. Sakit ng tuhod malala. Dito na tayo sa taas. Oras na para magtanim ng luya. Actually, nagtatanim na kami dyan ng luya. Tignan nyo yung basket ko, wala nang laman. Ngayon lang tayo nakapag-video. Akala ko naman ay maglalagay lang ng luya ang gagawin namin dahil nabungkal na nga ang lupa, pero hindi pala. Kailangan ko pa talagang magbungkal para maayos ang taniman ng luya. Eto naman kasing mga nagbungkal na tinawag ni Papa para arawan. Hindi marunong. Doble-doble tuloy ang trabaho. Salamat na lang at hindi naman lahat ay kailangan pang bungkalin. Kawawa naman kasi yung mga luya kapag ilalagay mo na lang siya sa hindi naman tamang pwesto. O di kaya naman ay yung mababaw yung bungkal. Hindi rin naman magiging maayos ng pagtubo neto kapag ganun. Tapos syempre, alagang-alaga dapat tayo pag nagtatanim. Noong una ay kahoy lang yung pinagbubungkal ko, pero aabutin yata ako dito ng siyam-siyam. Dahil bukod sa maliit itong gamit ko ay matigas yung lupa, ang sakit sa kamay. Kaya naman, napabungkal tayo ng di oras. Yung literal na nagbubungkal gamit ang gabyon or yung tinatawag nilang piko. Pero di ko alam kung piko ba tawag doon. Basta tignan nyo na lang guys yung ginagamit kong nagbubungkal. Tapos i-comment nyo po sa comment section kung ano bang tawag doon. Di ko kasi alam yung Tagalog nun eh. Basta sa amin, ang tawag namin doon, gabyon. Pero kung ikukumpara mo yung trabaho ng mais at luya, mas pipiliin ko tong luya dahil bukod sa simple lang ang trabaho, ay mas malaki pa ang kikitain mo dito. Hindi tulad ng mais na sobrang matrabaho. Medyo pangit pa ang tubo ngayon ng mais maliliit. Dahil na rin siguro sa nag-iba na ang klima ngayon. Kung ikukumpara mo kasi sa mga ani ni na mama noon ng mais ay malalaki ito. At ang sarap pumitas. Tapos ngayon naman ay sobrang kunat or medyo maliliit pa. Isama mo pa yung kinakain ng mga daga. Kaya naman talagang luging-lugi ka sa mais. Grabe pala no, parang ang bagal ng oras kapag andito ka sa bukid. Pag nasa bahay ka kasi na hawak-hawak ang cellphone, hindi natin namamalayan, hapon na pala. Kaya naman, minsan, ang sarap din yung ganito. Dito, ang dami na naming nagawa, pero maaga pa rin pala. Kahit saglit lang ay makakalayo tayo sa social media at ingay ng mundo. Tapos sariwa yung hangin, ang ganda ng paligid, sobrang tahimik. Nakar-karo. Bigbing kasi takalubong ay ko katarang mo. Bad mo dito man. Taman ano makainom. Ang bibigyan na lumabas.